Okay. Sir, balikan ko lang yun, no? Yung executive, the Independent Commission on Infrastructure, kasi the EO that created the commission states that it has the power to subpoena witnesses and documents. However, it apparently does not have the power to cite people for contempt. So, ano po yung magagawa niya in terms of subpoenaing people? Can it force people to attend if they don't want to? Also, can it force the submission of bank documents? Can it force the submission of tax records? Yung ganun po. Again, I ask you that because you're a lawyer. Ano po talaga yung does it really have these powers or is it really just, I don't know, fantasy? Yun ang problema dyan na, sir, dahil pag magsubpoena ka lang na wala kang contempt powers, parang anong mangyayari kung mag-defy yung iniimbitahan? So, kailangan may legislated na batas po tayo dito para mabigyan natin ng contempt powers na hindi siguro sa pwedeng gawin through an executive order. Hindi kaya. That's what you're saying po, hindi kaya i-force nitong commission na ito yung mga witnesses to appear? Paano kung wala kang kung wala kang subpoena powers, wala ka ring contempt powers? Oo nga eh. So, kung wala kang contempt powers, wala kang subpoena powers. Conversely. Bakit ka pa nag-komisyon? Oo. Bakit ka pa nag-pro-body? Kaya sinasabi ng iba, parang kulang sa ngipin. Oo. So, tama po yan. Pero pwede pa namang maghabulin natin sa pamamaraan ng batas. Kaya habang ino-organize nila ang commission, ginagawa na rin natin ang batas. Palagi ko hindi naman tayo mahirapan dyan kung sakali. Therefore, the legislated commission. Hindi, Congressman, kung itap nung commission, yung bodies na pwedeng mag-issue na sabihin. Halimbawa, DOJ nag-set up na daw ng task force kasama NBI. Prosecutorial na yan eh. Pwede sila magpadala. Pwede silang magsabina, pwede silang magano ng dokumento. Kung gamitin nyo ng commission, para lang mapabilis yung investigasyon, pag naghintay tayo na legislation, nabuti niya na siyam-siyam. Sinasabi ni Ami pwede bang gamitin? Sinasabi ni Ami pwede bang gamitin ng commission yung pwede bang task force ng DOJ? Pwede bang i-subcontract yung right to subpoena? Yung ba, Ami? Hindi, isama na nila yung representative ng DOJ saka NBI nga. Para kung yung order manggagaling dun sa prosecutor or whatever. Does that work, sir? Does that work? Pwedeng gawin nila yun. Pwedeng gawin nila yun. Isama na nila. In fact, yan ang ating rekomendasyon noon na isama na yung NBI, yung Department of Justice, at saka yung Commission on Audit para magkaisa na yan. Para may kaagad yan. Pwede yun kasi may mga powers po din po. NBI. Yung kasi hindi lang naman yung para ipaalam sa tao, di ba? Talaga naman ang aim is to prosecute Hindi bilis-bilisan na. Di ba? I understand DOJ, NBI, they all have powers to subpoena. However, is it a blanket power to subpoena or can they only subpoena if there is already a criminal case filed or a complaint filed against the suspect? And also, does the suspect or does the accused have the power to disregard the subpoena, thereby making it an invitation only? In other words po, hanggang anong limitasyon ng mga power na yan, ng executive? Yung sa tingin ko po, kung mag-iimbestiga po dyan, ay unahin po yung 15 na mga companies na tinukoy po ng ating Pangulo. Di po ba? Pangalawa, yung para mas mabilis, yung suggestion ni Ma'am Ami na isubpoena na yung documents through NBI or DOJ. Dahil alam niyo, magagaling ang mga abogado niyan at pwedeng questionin yung powers na yan. Doon po tayo nag-aalala. Pero kung nakikita natin, Department of Justice na nakasama sa investigasyon, yung NBI nakasama sa investigasyon at saka yung Commission on Audit, pwede naman sila sumama dyan at i-expand yung powers din ng commission na yan, na independent commission.